What's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! So yun mga kasabong, bago mag-umpisa yung aking content, syempre, babatiin ko muna yung mga kapatid kong taogama dyan sa buong mundo, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, lahat po ng aking mga brad at sis, ayan, binabati ko po kayo ng salute po sa inyo, magandang araw po sa ating lahat. At syempre mga kasabong, hindi lang naman po taogama pi ang aking binabati, marami po tayong kapatid na mga fraternity po dyan. Binabati ko po kayo ng magandang araw din po sa inyo lahat. At syempre sa lahat ng mga subscribers po na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay, marami pong salamat sa inyo. At syempre mga kasabong, patawarin nyo po ako, pasensya na po sa inyo kung hindi po ako masyado nakakapag-vlog ng tuloy-tuloy ng dire-diretso dahil marami po akong pinagkakabisihan. Marami akong tawag dito hinahanap kung saan ako magkakapera eh. Para siyempre, ma-sustain ko yung pangangailangan dito sa manukan. Mga kasabong, ano yan eh, hindi lang po kasi talaga dito sa pagmamalok yung ginagawa kong business. Kung ano man po yung maisip ko talaga, nagbebenta po ako ng mangga. Mga kasabong, tunay po yan. Basta kung anong nakikita ko na pagkakakitaan, pinapasok ko. Dapat ganun din kayo para hindi lang po tayo, ay si Sabong Pinas kasi ganito, ganyan. Hindi, mga kasabong, sa labas po ng buhay pagmamanok, marami rin po akong hinahanap na pagkakakitaan. Nagbebenta ako ng ganito, nag-online ano ako para siyempre masuportahan ko yung pangangailangan ng pamilya ko, ng mga excess, kung may excess na kita, edi dito sa pangangailangan ng manukan habang sila ay pinagaganda ko pa yung katawan dahil nga yung testosterone inaano pa namin. Tawag dito, binabaybay pa po namin yung pag-i-inject para pagka dumating yung time na magbibilihan na, September, ayan, maganda na po talaga yung ating mga pang-brood material. May share na natin sa inyo. So yan mga kasabong nga, kaya pagka po ako walang vlog, wala po akong upload, pagpasensyahan nyo na po. Pero pagka ako po ay nag-upload, sulit naman. Yung mga kasabong, ako naman gusto ko talaga laging mag-vlog eh. Gusto ko lang talaga lagi na marami akong dinidiscuss, marami akong pinagsasalita, marami akong pinagkukukuda. Para siyempre maging updated kayo sa kung ano mang meron sa buhay ko. Para mga kasabong, yung mga sinishare ko dito is may apply nyo dahil mga kasabong iba-iba talaga yung content. At saka mga kasabong, yung pagbablog kasi is mahirap talaga dahil tulad ngayon sobrang dami ng vloggers. Sobrang sabi kasi ni Sabong Pinas ganito. Pero bakit sabi nung iba ganito naman? Kasi mga kasabong hindi naman po mali eh. 'Di ba? Kanya-kanya lang naman po experience yan eh. Tapos pag kami nakuha ka dito kay Sabong Pinas, in-apply mo, may konting kang i-adjust dun sa sistema ni Sabong Pinas, yun na yung sayo. Magkakaiba po talaga yung ating magiging experience. 'Di ba mga kasabong? Kaya habang natututo ka dito sa Sabong Pinas, i-apply mo ng sarili mo para pagka meron kang naranasan na hindi namin naranasan is ma-adjust mo para sa sarili mo, di ba mga kasabong, para hindi lahat po talaga ng isineshare lahat ng mga vloggers sa YouTube is yun na po yung concrete na mangyayari sa buhay pagmamanok mo. Hindi po ganun. Yung pong sinasabi namin, experience lang po namin, at kung may experience kang mas maganda, mas maganda. O di ba mga kasabong? So yun mga kasabong, wala naman ako masyadong itatopic dito eh. Ang itatopic ko lang yung development ng ating manukan. Syempre kung makikita nyo yung TV is hindi pa masyadong maganda dahil luma pa rin kasi talaga yung mga TV na gamit natin. Pero may maganda po akong plano dyan. Basta may maganda akong plano dyan, unahin lang po muna natin yung aking sunod na target at next project ko, yung aking ruweda. Mga kasabong, yung ruweda ko po is hindi pa po kasi talaga maganda yan dahil luma naman eh. Sino ba namang may gusto ng luma? Siyempre gusto nating baguhin. At siyempre nagpapasalamat kay Gilbert Espinosa. Ayan, isa po yan sa subscribers po natin. Yan po yung subscribers natin na wala po siyang Facebook pero nakapanood po siya sa YouTube. Tapos kinontak niya po ako, nag-sponsor po siya ng konting madadagdag dito sa ruweda. Ayan, nagpapasalamat po ako sa kanya. Hindi lang syempre kay Buddy Gilbert ako nagpapasalamat. Kay Buddy Eric Malamba. Mga kasabong, makakwento ko lang po. Yan po si Buddy Eric na yan is nasa Canada. Nasa Canada po siya, napapanood na rin po yung YouTube. Nakita niya po yung ating bakod is maganda yung pagkakasama, maganda yung pagkakagawa. Is nagpatulong po siya sa akin kung paano rin mababakudan yung kanyang area. Which is hindi naman po ganito kalaki, maliit lang, sakto lang. Pero sinabi niya sa akin baka matutulungan ko siya. Eh sino ba naman ako mga kasabong, hanggat makakatulong, tutulong po tayo. Anong nangyari? Makwento ko lang mga kasabong ha. Anong nangyari is malapit siya dito sa akin na nasa Canada po siya, wala po siyang masyadong
tao na mapapagsuyuan, na mapapagsabihan na kung po pwede, ganito o ganyan. Ayun, mula sa pagbili ng bakod, ng yero, pagbili ng materyales, paghanap ng tagagawa, shoutout kay Kuya Rudy. Ayan, kay Kuya Rudy yan. Yung kanyang manukan in just 4 days, kahit maulan, natapos na po yun, nagawa na po yun. Tapos, binigyan niya ako ng bonus na sabi, bibigyan niya daw ako, well, pasensya ka na dito sa iabot ko sa'yo. Ito ganyan, nag-sponsor po siya. Ayun, pinaka-sponsor na po niya yun. Parang bilang pasasalamat niya sa akin, nagbigay po siya sa akin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Eric Malamba, at sa iyong misis na pares kayong tumatawag sa akin na napakabait niyong mag-asawa. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo dyan sa Canada, na malaking tulong yung binigay niyo sa akin. Kaya yun mga kasabong, mga tumutulong din po sa akin, wag po kayong mag-alala. Pag kayo po ay nakabisita po dito sa farm, may regalo po ako sa inyo. May regalo po ako sa inyo na mapapag-umpisahan nyo. Ayan, para po sa inyo yan, dahil napakababait nyo po sa akin mga kasabong, na hindi man po talaga totally na mapaganda ko po, na mapaayos ko po to, dahil sobrang expensive po mga gastusin dito sa farm. Dahil mga kasabong, yun talaga, konti-konti lang po talaga ma-achieve po natin yan. At maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. Siyempre kay Buddy James. Ano ba yan? Ano ba yan? Kay Buddy James Diamante. Ayan, kay Buddy James Diamante. Isa ka rin talaga sa tumutulong sa akin para At saka doon, ano ba yan? Ang talang pag-shoutout ko sa mga tropa eh. Ayan, ang plano ko po talaga doon sa mga nag-sponsor, para lang naman maging habang buhay talaga, habang nakatayo ang EG Pichong Game Farm, is tayo ay magkakasama. Lalagyan ko po ng lalagyan ko po ng tawag dito, yung parang frame, tapos may pangalan nyo dyan, na habang hindi pa tayo nakikita, habang hindi pa kayo nakakabisita dito sa farm, is nandyan lang po yung pangalan nyo. Tapos pag nakabisita na, maganda yun eh. Pag nakabisita na, meron ako sa inyo bibigyan ko kayo ng regalo na manok. Siyempre, pagka picture, papiprint ko yun, ilalagay ko po dyan. Nakadesign po siya sa ating ruweda. Mga kasabong, ayan, dahil talagang sobrang pagpapahalaga ko sa mga taong nagpapahalaga po sa akin. Hindi ko po ina-expect yung mga tulong nyo sa akin, na kahit pa paano mga kasabong is na-appreciate nyo yung simpleng pagtulong ko po sa inyo mga kasabong. God bless po sa inyo, marami pong salamat. At sa mga susunod pa na mahaba pa yung pagsasamahan natin, mga kasabong, ako po is welcome po lagi na kontakin nyo, message nyo kahit ano pong problema. Wag lang sa pera at problema ko. Problema ko din po yan. Pero mga kasabong, kung gusto nyo ng kausap, kung gusto nyo ng mga advices na mga napagdaanan ko, na kung hanggat kaya kong makapag-start ng engine nyo mga kasabong, para pag nag-start kayo is handa kayo. Mga kasabong, walang perfect sa buhay. Lahat po talaga yan, may process, lahat po yan pinagdadaanan. Kaya mga kasabong, kung kayo po talaga ay gusto nyo ng kausap, gusto nyo ng kaibigan, willing po si Sabong Pinas lagi para po sa inyo. Kaya mga kasabong, ayan, pagka bibisita po kayo dito sa mga nag-sponsor po talaga, sa mga Buddy, Eric, sa lahat ng mga James, ayan, kay Boss Gilbert, ayan, wala pong sawang pagpapasalamat po sa inyo, dahil kasama po talaga kayo sa gagawin kong farm. Gagawin kong dito, ruweda. Ayan mga kasabong, yung ruweda, tingnan na natin kung kapalit-palit ba talaga. Talagang yung ruweda is kainis-inis ba? Ano ba yan? Kanina pa mga lintik na to, favorite yata ang mata ko ha. So yun mga kasabong, tara, lipat na tayo, tingnan na natin. Ito mga kasabong, lalakad tayo sa aking ruweda. Kaya mga kasabong, pag ito natapos, masaya-masaya siyempre. Para pagka may mga bisita, dito na lang yung i-welcome yung mga bisita, para hindi naman nakakahiya sa mata. So may libre pang yun. Bawal yung kunin, magagalit yung magagalit yung namakyaw. Ayan, makikita nyo nandiyan si JR. Si JR, meron kami mga konting pasyente na may mga konting sipon-sipunan, dahil mga kasabong hindi talaga maiiwasan, dahil mamaya sobrang init, tapos ngayon tulimlim na naman, uulan na naman, hindi talaga maiiwasan. Pero ang ating titingnan dito yung ruweda. So yung mga kasabong, ito yung ruweda. Diba, mga kasabong improvise lang, pero syempre ganoon naman talaga yung mga magmamanok na pagka wala kang kulang ka sa pera, kulang sa materyales, improvise lang muna yung ginagawa. Pero mga kasabong, syempre gusto ko naman po is yung kagaya ng sa mga magagandang manukan, di ba mga kasabong? Kaya gusto ko kumpleto, Ricardo.
Ayun mga kasabong, ang plano ko po dyan is naka-tiles talaga. Tanga talaga. Hindi mga kasabong, naka-tiles. So fiber, meron naman po mahahanapan na fiberglass dun sa mga scrap. Ayan, pagka nalinis yun, malinis na yun, mapaganda na yun. Kaya din gusto ko fiber dahil hindi naman sa akin itong lupa. Pagka lumipat ka sa iba, bit-bit mo lahat, tapos nakatrases siya. Hindi siya gagamitan ng kahoy, nakatrases. Ano yung mga bakal na nakatrases, yung wine-welding. Yan, para kung sakaling halimbawa, dumating yung time na mas lumawak, ang gusto nating manukan, meron tayong marentahan na mas malawak talaga, malilipat natin, kaya nating ilipat. Hindi sayang yung semento, yung tataasan mo yung semento, mga kasabong, is sayang naman, di ba? Pagka iiwan mo lang dito sa lokasyon na to, malilipat mo siya sa iba. Yun yung idea ko na gusto kong mangyari soon. Dahil din, siyempre sa mga tulong ng ating mga kabady at siyempre sa ating yung mga pagsisikap natin sa mga labas-labas kung ano mang pagkakakitaan. Ayan, mga kasabong. Siguro yan, mga kasabong, 2 to 3 months. Sana kung i-adya ng Panginoon na mabigay agad sa atin yung magandang ruweda is dito ulit ako tatayo. Tapos tingnan natin yung tawag dito, yung before and now. Ito, before pa lang super before pa lang. Kaya before pa lang, wala pa yung now. Wala pa yung after. Tapos yun mga kasabong, yung plano ko dyan is di ruweda nga siya. Pag may ruweda siya, meron siyang subo na pag ano na lalagyanan, yung pag limbiran ng mga ilalaban, ihanda, ayan. Para komportable naman yung ating mga handlers sa paggalaw. Hindi siya masyadong pag umulan, tuluan. Kasi ito mga luma na yung bubong nito eh. Kaya talagang total wash out to. Gagawin namin dito is talagang papagandahin po namin. Kaya mga kasabong, sana lagi po kayo nandyan para sumuporta. Siyempre, lagi po kayo nandyan para sumubaybay. Ayun, yung pagsubaybayin nyo lang po is tulong na po yun mga kasabong sa ating paglago ng ating EG Pichong Game Farm at Sabong Pinas. Mga kasabong, doon naman po sa mga gusto ring magtayo ng sariling farm, sariling manukan, hindi po biro yung pagtatayo po ng sariling farm at sobrang magastos mga kasabong. Pero after all na makapag-start ka na, after nang ikaw ay nakakapag-establish na, masarap sa pakiramdam na yung pangarap mo ay hindi mo lang pangarap. Siyempre, di ba? Pangarap natin para sa magulang natin na gustong-gusto natin na matupad dahil siyempre magmamanok din si Papa yan. Lahat ito ay para siyempre sa pangarap ni Papa, pangarap ko din. Pangarap ko sa mga tao, sa mga kasama natin dito sa Manukan mga kasabong, sabay-sabay po tayong aangat, sabay-sabay tayo mga kasabong, hindi ko kayo makakalimutan dahil talagang kayo ay naging parte ng Sabong Pinas. Ayan mga kasabong, hindi ako magsasawang gumawa ng video para ma-inspire ka, ng video para matuto ka, ng video sa failure ng buhay, ng video para sa mga advices, para mga kasabong hindi ako lang, hindi ko sinosolo lang yung pangarap para sa sarili ko. Siyempre dapat nangangarap din kayo para sa sarili nyo. Siyempre mga kasabong, lalong-lalo na yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho na dumating yung time na i-refresh nyo naman yung sarili nyo. Pag uwi nyo, may uwian kayong magandang manukan. Ayan mga kasabong, napakasarap ng pakiramdam. Kaya wag tayong magmamadali, one at a time. Yun lang po yung sinasabi ko mga kasabong, dahil pag nagmadali kang umunlad, mga kasabong, ay ipunan ka. Maiipunan ka ng masamang gawain mo sa iyong puso. Dahil mga kasabong, gustong-gusto mong makamit kagad yung mga bagay na nakikita mo sa iba, gusto mo ikaw din. Hindi, yung kanila para sa kanila, yung sayo is para sayo. Diba mga kasabong, lahat tayo is talagang may ganong senaryo ng buhay eh. Diba? Kaya kung ikaw magmamadali ka, ingat ka. Dahil pag nadapa ka, sisisihin mo sarili mo, hindi ka na makakatayo. Wag. Pagka ikaw ay meron kang diskarte na gusto mo makamit mga kasabong, wag kang magmadali. One at a time lang lagi. Kumbaga diskartehan mo sa part na to, sa part na to, sa part na to, sa part na to. Ayan, para pag nagsama-sama yan mga kasabong is balance lang lahat. Diba mga kasabong, pagdadaanan ka, okay lang yan, natural yan, may pagdadaanan ka. Pero pag ikaw ay sumuko sa sarili mo, hindi mo matutupad kung ano man yung gusto mong mangyari. Diba mga kasabong, unless, diba, kung ikaw ay mayaman. Diba, mayaman ka talaga, pagka mayaman kang gusto mo magmanok, easy lang yan. Diba, bumili ka ng tipi, magpagawa ka ng ruweda, kumuha ka ng mga tao, diba, tsaka mo lang i-manage. Diba, pero pagka sa katulad ko na
Ano mo na, nagsasagwan lang para makarating ka sa pangpang. Sagwan lang muna, kaliwat kanan. Di ba? Sagwan lang muna, makakarating ka rin sa pangpang para makatayo ka. Di ba? Ganun yung diskarte mga kasabong para tayo is masunod natin yung plano natin sa pamilya natin, maproduce natin yung kailangan ng pamilya natin, yung kailangan ng sarili mo, mapagod muna tayo bago magpasarap. Di ba mga kasabong? Pero kung tamad ka naman, wala kang karapatang mangarap. Di ba mga kasabong? Yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa hinaba-haba ng sinasabi ko kanina. Di ba mga kasabong? Tunay yun ha? Tunay yun. Yung taong tamad, walang karapatang mangarap. Higa ka lang. Di ba? Mamamatay ka rin. Masama yun ha? Di ba mga kasabong? Ganun lang yun. Kaya ano lang yan, pasipagal lang ng buhay mga kasabong. Ako hindi ako masipag. Hindi talaga po ako masipag. Dinidiskartehan ko lang. Kasi mga kasabong ganito yun eh. Ganito po yun. Yung masipag at yung madiskarte, magkaiba po yan. Papaliwanag ko. Ayun mga kasabong ha, yung diskarte at yung masipag. Mga kasabong may dalawang tao. Si JB at si Boyboy. Si JB bumili ng tricycle. Di ba? Pagkabili ni JB ng tricycle, bumili din si Boyboy ng tricycle. Pareha silang may tricycle. O di ba? Si JB, di ba? Siya yung nagmamaneho. Minamaneho niya ngayon, yung tricycle niya, pasada siya, which is kumikita siya ng 500 pesos. Di ba malaki? 500 pesos sa isang araw. Si Boyboy naman, hindi siya bumabiyahe. Di ba? Hindi siya bumabiyahe, pinabiyahe niya lang yung kanyang tricycle. Yung pinabiyahe niyang tricycle niya, boundary yan, 200 pesos. Kinikita ni JB, sa masipag siya, 500 pesos. Sa madiskarte siya, 200 pesos. Pero itong si Boyboy is meron pa siyang time para mag-isip pa ng pagkakakitaan. O diba mga kasabong, yung 200 pesos na yun, yung 200 pesos, inipon niya. Yung 100, syempre para sa pamilya niya yung pangangailangan. Inipon niya, nakabili siya ng, alam mo yung taho, yung yung paglalako ng taho. Diba? Nakapag-invest ulit siya. Pagka-invest niya mga kasabong, kumikita siya sa taho, 200 pesos sa isang araw. O diba, ahead to si JB na masipag siyang bumiyahe. Ahead siya ng 100 pesos na lang. Pakiintindi po ha. Tapos ito naman, kumikita siya sa trabahong hindi naman siya ang nagtatrabaho. Gets mo? Hindi naman siya yung nagtatrabaho, pero meron pang napapaglaanan yung oras niya para sa pamilya niya. Diba mga kasabong? Yung diskarte na yun, yung kinikita niyang 400, tinanggal niya ulit yung 200 para mag-ipon. Meron na siyang pisbulan. Yung fishbowlan na yon is hindi pa rin siya nagtitinda. Humanap siya na nagtitinda. Ang kumikita siya ng 200 ulit. E di 600 na. Lamang na naman siya. Lumamang na to si Madiskarte. Di ba? Lumamang na to si Madiskarte. Ngayon si Madiskarte humanap ng magtatrabaho para sa kanya. Maliliit ang kita pero madami. Pero tong si Masipag, nag-stick lang siya na yun lang yung kaya niyang gawin. Nagtatricycle siya na nagtatricycle hanggang sa maubos na yung oras niya. Di ba mga kasabong, malayo sa pag-unlad. Hindi ko po sinasabing yung mga magta-tricycle is malayo sa pag-unlad. Hindi po ganun mga kasabong. Depende lang yan sa kung anong diskarte mo sa buhay. Pag in-stick mo ang pinopoint ko po dito, ang point of view ko po dito is wag mong limitahan. Wag mong limitahan yung kakayanan mong kumita. Marunong ka mag-tricycle, bumili ka ng tricycle. Pagkabili mo ng tricycle, ipa-drive mo sa iba. Yung oras mo, may mabibigay ka pa para sa pamilya mo. Ganun po yung diskarte na sinasabi ko mga kasabong. Diba? Pagka po tayo ay may puhunan, maghanap po tayo ng tao na gagawa para sa atin. Para yung oras po natin at yung ating energy ay hindi nauubos. Ilabas po natin yan sa maraming tao na dumating yung time. Sa pagtsatsaga mo, sa pagdidiskarte mo, syempre habang nagdidiskarte ka, napapagod ka din. Which is kasipagan din po yun. Di ba mga kasabong, yun po yung gusto kong i-share sa inyo mga kasabong eh. Dahil hindi man po ito buhay pagmamanok, pero sa buhay natin sa labas ng realidad is maisasama po natin yan. Gumawa po tayo ng mga taong magtatrabaho sa atin at darating yung time, natutulog ka na lang, kumikita ka pa. Di ba mga kasabong, yun yung gusto kong i-inject po sa inyo, lalong-lalo na sa may mga trabaho po ngayon. Mag-ipon po tayo. Pag naipon po natin yan, humanap na tayo ng taong magtatrabaho para sa atin. Maliit ang kita, okay lang yan. Paano kung yung maliit na kita ay nagsama-sama?
dadami din po yan. O di ba mga kasabong, walang perpekto sa buhay, maraming daan. Tulad ng mga daliri na may tinuturo sa ating daan sa ating paglalakbay, pero meron siyang binigay na palad para sa ating mga gabay. So yun mga kasabong ha, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers na sumusubaybay, na hindi nagsasawang makinig, na hindi nagsasawang makisabay. Di ba mga kasabong, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo dito sa Sabong Pinas.